So, okay lang yan kahit 4, 5 lang tayo. Okay na yan kaysa naman walang klase. Sige, simulan na tayo. So, simulan natin ang ating klase sa pagbabalik tanaw. Hello, narinig ba ako? Kasi yung laptop ko, sorry. Umiikot-ikot lang yung screen ko. So, simulan natin ang ating klase sa pagbabalik tanaw sa intelektualisasyon ng wika at sa kahulugan ng register ng wika. O, para mabilis tayo, ako na lang po yung magbabalik tanaw. So, sinabi natin sa intelektualisasyon ng wika na ang wikang Filipino ay katulad din dapat ng iba pang mga wika, lalo na ng English. Ang problema lamang, mas binibigyan natin ng malaking respeto o ng malaking tiwala yung wikang English kumpara sa Filipino dahil ginagamit lang natin ang wikang Filipino sa karaniwang pag-uusap pero hindi natin siya binibigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng mga usaping pang-akademiko, ng mga pag-aaral na siyentipiko at iba pang mga disiplina na maganda sana kung pasukan ng wikang Filipino. At sinasabi doon sa binasa nating teksto na mahalagang bigyan natin ng puwang ang Pilipino sa intelektualisasyon o sa paggamit ng Filipino sa iba't ibang disiplina dahil iyon yung naging susi ng maraming bansa gaya ng Korea, Japan, Russia, Germany at marami pang ibang bansa na nanatili sila sa paggamit ng kanilang wikang pambansa sa halip na Ingles at nagawa nilang paunlarin yung kanilang pamumuhay. So, pinapatunayan ng mga bansang ito na wala sa wika ang kaunlaran, kundi wala sa wikang Ingles ang kaunlaran, kundi nasa iba pang mga bagay. Pwede nating ilapat ang wikang Filipino mapaano mang disiplina o mapaano mang usaping akademiko ang ating haharapin. So, yun ang sinasabi ng intelektualisasyon ng wika sa Module 3. So, sana binasa po ninyo yan. At sunod, yung register ng wika. Sinabi natin na ang wika, pagaman may dialect tayo, may idiolect, may sociolect, may ecolect, may pidgin, may creole, meron pa rin tayong pagkakaiba-iba ng wika, depende sa kung saan ito nakarehistro. Depende kung sa anong disiplina ginagamit yung wika. At yun yung tinatawag nating register. So sinabi natin na sa register, hindi lang natin binibigyan ng konsiderasyon yung mga salitang pareho yung spelling, kundi meron din tayong mga salita na eksklusibo lamang ang gamit. O kapag ginamit natin itong salitang ito, iisang disiplina lamang yung maiisip natin. At palagay ko nagbigay tayo ng maraming halimbawa nitong nakarang pagkikita na nawa ay naunawaan ninyo. Pero kung may tanong pa din kayo o gustong linawin, pwede po kayo mag-chat dito mamaya kung meron po kayong tanong o gusto i-chat nyo na ngayon para masagot natin tungkol sa register ng wika. So kung wala, o kahit kung meron kalagitnaan, may maisip kayo tanong tungkol sa mga nakaraang lesson, pwede natin pag-usapan yun mamaya sa dulo. So i-chat lang po ninyo sa baba. Ngayon, sagutin natin itong tanong. Ano ang gamit ng wika sa inyong buhay? Para saan ba o ano ang gamit ng wika para sa inyo? Sino maaari pong magbahagi? Mas maganda sana kung magbubukas kayo ng microphone. Pero taas lang po muna ang kamay para hindi ako magulat. Ano po ang gamit ng wika sa inyong buhay? Yes, Victor. Pakikipag-usap po, sir. So, ginagamit natin ang wika para sa pakikipag-usap. So, tama yon. Totoo yun. Yun naman talaga yung gamit natin ng wika. So, kasi maaring wala nang masagot yung iba kasi yun din yung naiisip niyo na ginagamit natin ng wika para sa pakikipag-usap. Pero minsan, nag-iiba-iba yung layunin natin, di ba, sa pakikipag-usap. So, paano natin ginagamit yung wika sa iba't ibang layunin? Iba't ibang dahilan. Ano kaya yung mga dahilan ng paggamit natin ng wika? Nirephrase ko para makakasagot din yung iba. So, paalala pala sa mga animation students, pinabilin po ni Ma'am Kyra na kung pwede ay pasok po kayo sa kanyang klase ng 2 p.m. So, okay lang naman sa akin kung mag-leave po kayo dito tapos lipat kayo sa klase ni Ma'am. Kasi bukas merong meeting ng mga teachers, baka hindi daw kayo makapag-meet. Okay, yun. Balik tayo. Ano kayang gamit ng wika sa ating buhay? Sa iba't ibang layunin ng pakikipag-usap natin. Kasi yun talaga yung sagot ginagamit sa pakikipag-usap.
Pero ang pakikipag-usap may iba't ibang layunin. So paano kaya natin siya ginagamit sa iba't ibang layunin? Sino po pwede magbahagi? Halimbawa, sige, may nag-chat si Ira, sabi niya pakikipag-ugnayan. So, yung pakikipag-ugnayan, iba-iba tayo ng dahilan ng pakikipag-ugnayan. So tama yung sinabi ni Ira, no? Pakikipag-ugnayan tayo. Pero iba-iba tayo ng dahilan. Halimbawa, lumapit sa iyo ang nanay mo. Tapos may hawak siyang pera. Sa tingin mo, anong dahilan para gamitin niya yung wika? Ano kaya maaaring maging dahilan para gamitin niya yung wika? Halimbawa yun, lumapit yung nanay mo, may hawak na pera. Kakausapin ka niya. Sa tingin mo, paano niya gagamitin yung wika sa inyong pag-uusap? Sasabihin niya na may pera, para sabihin na may pera siya. Yon. So, siya ay naglalahad o nagpapaliwanag na maaaring nagkukwento na may pera siya. Sige, ano pa? Ano kayo maisip niyo pag ginana niyo may hawak na pera tapos lalapit sa inyo? So tama yung nabanggit ni Victor na yan, maaaring ipaliwanag niya na may pera siya. Sabi din ni Victor, maaaring mag-utos siya, di ba? Na, oy, bumili ka ng suka doon sa kanto kay Aling Mining. Ganon. Di ba? Magkaiba yung gamit ng wika doon sa inutusan ka, saka sa gamit ng wika na nagpaliwanag siya. Nakuha po ba? So, yan yung mga gamit ng wika sa ating buhay. At salamat po sa mga nagbahagi. At marami pa tayong iba pong pag-uusapang gamit ng wika sa klase natin ngayon tungkol sa ugnayan, tungkol sa ugnayan, komunikasyon, unawaan. Bagit na yan kanina. Ayan, pag-uusapan natin ngayon ay yung gamit ng wika base sa pag-aaral ni M.A.K. Halliday. Explorations in the Functions of Language. Sa paliwanag ni M.A.K. Halliday, 1975, may 7 gamit ang wika na taglay na ng isang tao mula pa sa kanyang pagkabata. Nagaganyak ang isang bata na matuto ng wika sapagkat may tiyak itong gamit para sa kanila. Ang unang 4 na gamit ng wika ay nakatutulong upang matugunan ang pangangailangang pisikal, emosyonal at sosyal ng isang bata. So, sinasabi ni M.A.K. Halliday na natututo tayo ng wika kasi kailangan natin. Natututo tayo ng wika kasi meron tong iba't ibang functions o may iba't iba tong gamit sa ating buhay. At yung unang 4 na yon, natural nating natututuhan kasi bahagi din siya nung pagtugon natin sa pangangailangang pisikal, emosyonal, at sosyal bilang isang bata. At ngayon, dahil di na kayo bata, higit pa doon yung mas nagagamit nyo pa rin siya pero higit pa doon yung kaya ninyong gawing paggamit sa wika. Ngayon, isahin natin ano itong mga gamit ng wika ayon kay M.A.K. Halliday. So sabi ni M.A.K. Halliday, ang unang gamit ng wika ay instrumental. So mula sa salitang ugat na instrument. Pangalawa ay regulatoryo. Ayan. Mula sa salitang ugat na regulatory. Regulate. Pansin nyo, puro halaw to mula sa English kasi yung pag-aaral ni M.A.K. Halliday na nakasulat sa English. Pero isinalin siya sa Pilipino. Interactional at personal. So pag-uusapan muna natin yung unang 4. Ang sinabi ni M.A.K. Halliday na instrumental, ginagamit ang wika bilang pagtugon sa pangangailangan ng tao. Madalas ito ay nasa himig ng pakikiusap. So, sinasabi dito ni M.A.K. Halliday na yung wika ay isang instrument. Isa siyang kagamitan para tugunan yung pangangailangan ng tao. So halimbawa, pag humihingi ka ng tulong, so pwede mo ba akong tulungan? O nakikiusap ka, bigyan mo nga ako ng kaunti. So yung wika ay nagiging instrumento para sa'yo, para matugunan mo yung iyong pangangailangan. Diba? Sa simpleng bata, ang bata humingi siya, sinabi niya, Dede, alam niyo na yon. Ang gamit ng wika ay instrumental kasi nangihingi siya sa'yo ng gatas. Kanya po. O ang sinabi ng bata na pwedeng pahingi,
pwede pa bukas. So yun, ang gamit ng wika ay instrumental. So nakikiusap siya, so yung wika ginagamit niya bilang paraan na matugunan yung kanyang pangangailangan na mabuksan yung pagkain. O dahil nagugutom siya, kailangan niya ng gatas, ginagamit niya yung wika bilang instrumento para matugunan yung kanyang pangangailangan. So sa usapin naman ng siyempre mas nakakatanda, pag halimbawa nag-apply kayo ng trabaho, naghahanap kayo ng trabaho, gagawa kayo ng liham aplikasyon. Kasi kailangan nyo ng trabaho. Hindi ka naman gagawa ng liham aplikasyon kasi wala lang, di ba? Gagawa kayo ng liham aplikasyon kasi kailangan nyo ng trabaho. So yung wika, ginagamit ninyo bilang pagtugon sa pangangailangan ninyo ng trabaho. Nako po. So yung mahalaga pong tignan natin sa gamit ng wika ay yung layunin o intention ng gumagamit. So, tandaan niyo po sa instrumental, nakikiusap madalas. Kasi ang kahulugan nga nito, tinutugunan natin yung pangangailangan ng tao. Pero nasa himig ng pakikiusap. Yun yung malaking pinagkaiba niya sa iba pang mga gamit ng wika. Kasi yung pangalawa, medyo malapit sila. Yung pangalawa yung regulatoryo. Sa regulatoryo naman, ginagamit ang wika upang makontrol ang pag-uugali ng iba. Madalas, ito ay nasa himig ng pag-uutos sapagkat nagbibigay ito ng direksyon sa dapat gawin ng kausap. So yung una, yung instrumental, ginagamit natin yung wika para tugunan yung pangangailangan natin sa pamamagitan ng pakikiusap. Nakanya po. Yung regulatoryo, ginagamit natin yung wika upang makontrol yung pananaw o pag-uugali ng iba. Bagaman pwede rin siyang tugunan yung pangangailangan natin, pero magkaiba sila ng tono. Magkaiba sila ng himig. Yung una, ang himig niya ay nakikiusap. Itong himig nito nag-uutos. Nakanya po, tandaan niyo po lagi yung pagkakaiba ng layunin o ng himig. Kasi magkaiba sila ng tono nito. Pero dito, binabago natin yung ugali ng iba sa pamamagitan ng wika. At madalas ito ay nasa himig ng pag-uutos sapagkat nagbibigay ito ng direksyon sa dapat gawin ng kausap. So, halimbawa, recipe. Yung recipe, nasa himig to ng regulatoryo kasi hanggat maaari, hindi mo siya pwedeng baguhin. Kasi sabi niya sa iyo, hiwain ang sibuyas sa maliliit na piraso. So pag hiniwa mo siya ng malaki, matigas ulo mo. Kailangan yung recipe, sinasabi niya sa iyo na ito lang dapat yung gawin mo. Ito lang yung dapat mong gawin. Kaya siya regulatoryo. Mga batas. Yung mga batas, sinasabi niya sa iyo ano yung dapat mong maging ugali. Bawal tumawid. So yung automatic pag narinig yung bawal, hindi pwede. Huwag tumawid dito, nakamamatay. So yung gamit ng wika ay regulatoryo kasi basta yung mga rules, alam niya na yun, regulatoryo yun kasi regulation niya. So yung kinokontrol nito yung pag-uugali natin. So pag nakita natin yung salitang bawal, kahit gusto natin, hindi na natin siya gagawin kasi bawal nga eh. Kung matigas ang ulo mo tayo, maniwalang may nakamamatay, malay mo, ikaw na yung next example nung tawiran na yon. Nakanya po, so yung mga batas, otomatiko, ang himig niya ay regulatoryo. So hindi naman nakikiusap yung batas na sana naman, huwag kayong tumawid dito. Nakanya, hindi ganoon ang himig ng batas, di ba? Ang sinasabi ng batas, huwag tumawid. Kung gusto mong tumawid, at nahuli kang jaywalking, kasalanan mo. Nakanya po, ganun yung himig ng regulatoryo. Nag-uutos. School handbook. Yung school handbook natin ay kalipunan ng mga tuntunin ng paaralan. Pag sinabing, siguro naman nakarinig na kayo ng school handbook, di ba? Nung kayo junior high school, pag sinabing ang gupit ay dapat 2x3 at ang gupit mo ay siya gilid lang, pero makapal yung taas, asahan mo na niya may mangyayari sa'yo, di ba? Maaaring, hindi ko alam kung naabutan nyo ba yung nanguuka. Hindi ko alam kung naabutan nyo yun. Pero kung meron ditong may mga kapatid na naging estudyante ko nung grade 12 ng mga nakaraang pang taon, yan. Pag sinabi kong Monday, sa Lunes, mag-check ako ng inyong buhok. So, alam na nila, pagpasok, may dala akong gunting. Kaya ayaw nila ako nag-check ng buhok. So, alam nyo na yung susunod na eksena nun. So, pag sinabi ng handbook na ito yung dapat gawin at hindi mo ginawa, may kapalit. So nakita natin na yung gamit ng wika ay nagbabago ng pag-uugali o ng pananaw. So dahil alam mo na bawal, hindi mo na siya gagawin. Pang-apat na halimbawa ay yung pagtatanong sa pupuntahang lugar.
So kapag nagtatanong ka ng pupuntahang lugar, kailangan sundin mo yung sinabi nung tinanong mo. Bawa, sinabi nung lalaki, pupunta ka doon. Kita mo yan. Kakanan ka dyan. Tapos, pag sa dulo, diretso ka. Tapos nandun na yun. Pag may nakita kang malaking building, yun na yun. Yun yung sinabi ng pinagtanungan mo. So, ikaw na nagtanong, kailangan mo sundin yung sinabi niya. Bawa, pag sinabi niyang kanat, kumaliwa ka, maliligaw ka. So, nakita niyo yung gamit ng wika. Regulatoryo siya kasi kinokontrol niya yung iyong pag-iisip na, sabi niya kaliwa. So, kakaliwa ako. Sinabi niya, diretso ako pagdating sa dulo. So, diretso ako. So, pag sinabi niyang kanat, kumaliwa ka, maliligaw ka sigurado. So, maliban dito sa binigay kong halimbawa, meron pa ba kayong may bibigay na halimbawa na ang gamit ng wika ay regulatoryo? Yes, sino po kayo maaring magbahagi? Sino po kayo pwede magbahagi? So, nabigay na nga natin kanina isang example, di ba? Di ba, yung nanay nyo, pag lumapit, may dalang pera at inutusan kayo. Sinabi niya, bumili ka ng sunsilk na kulay pink. So, syempre, ang bibilin mo lang, sunsilk na kulay pink. Pag bumili ka ng kulay green, katakot-takot na sermon yun. Sabi ko, sunsilk kulay pink. Diba? Sermon na yun pag umuwi ka. Kasi hindi ka sumunod. So, ang gamit ng wika ay regulatoryo. Sige, meron pa bang iba? Halimbawa, maring pasulat o pasalitang halimbawa ang ibigay ninyo. Hello? Halimbawa, sabi ni Chatney, yung pinapagawa pong activities na kailangan gawin sa bawat week, yon, maganda yung halimbawa ni Chatney, no? Kapag nag-post ako ng gagawin, ang gamit ko ng wika ay regulatoryo. Tama yung sinabi ni Chatney. Pag sinabi kong sagutin ang pag-unawa sa binasa at isagawa. Diba? Ganun ang sinabi ko. So pag hindi nyo siya sinunod, magkakaproblema kayo. So dahil yun yung sinabi ko na sagutin ang pag-unawa sa binasa at isagawa, yun lang yung sasagutin ninyo. So ang gamit ng wika ay regulatoryo. Maganda yung nabanggit ni Chatney. So tama yun. Yung sinasabi ng mga guro madalas ay regulatoryo. Hindi ko naman sinasabing pakiusap sagutin nyo yung pag-unawa sa binasa. Pero pwede nyo ding sagutin lahat. Di ba? Hindi naman ako ganun magsalita. So, sinasabi ko kung ano lang yung sasagutin ninyo. Okay, meron pa? Marami po tayong halimbawa dito. Marami pa tayong halimbawa. Kasi sa gagawin natin sa module, kailangan kasi maintindihan niyo yung regulatoryo kasi sa gagawin natin sa module, magsusulat kayo ng example ng halimbawa ng pangungusap na nasa iba't ibang gamit. Kaya kung di nyo naintindihan, sabihin nyo para maulit natin o malinaw natin. Alas 2 na pala. So ulitin ko po yung mga animation major dyan. Pasok po kayo sa klase ni Ma'am Kyra ngayon na kasi magma-merge kayo sa diplomacy. Kasi bukas merong meeting po ang mga teachers at hindi niya daw kayo mamimit. Okay, balik tayo. Meron po ba tayong karagdagang panghalimbawa? Hindi po. Mapapanood nyo naman ito sa Google Classroom. Naka-record naman to. Tama ba? Naka-record ba? Yan, naka-record niya. So yun, wala na ba? Halimbawa, yung nakalagay sa inyong mga module, yung mga panuto, alam niyo naman siguro yung panuto, instruction. Yung mga panuto o instructions ay nakasulat yan sa himig ng regulatoryo. Pag sinabi niyang bilugan at hindi mo binilugan, na-experience na ba yun? Na may teacher kayo na ang nakalagay sa panuto, bilugan ang titik ng tamang sagot tapos sinulat mo sa tabi ng number letter A. Hindi mo binilugan. So pag ganon, madalas minamali yun ng teacher kasi nga hindi ka sumunod sa panuto. So ang gamit ng wika ay regulatoryo. So tungo na tayo sa pangatlo, interactional. So interactional, ginagamit ang wika upang makapag-ugnayan sa iba. Hindi tulad ng naunang dalawa, yung instrumental na nakikiusap at regulatoryo na nag-uutos,
dito sa interactional, ang layunin ng pakikipag-usap ay simpleng makipag-ugnayan o makipagkwentuhan. So, doon papasok yung example kanina ni Victor na, si Victor ba yun? Yun, para sabihin na may pera siya. So, yung nanay, lumapit siya para sabihin na may pera siya. Ikwento niya saan nanggaling yung pera niya, ito yung nangyari sa kanya. So, yung gamit ng wika ay interactional. Pero pag lumapit sa yung nanay mo at sinabi niya, may pera ako, bumili ka ng suka doon. Ang gamit ng wika ay tingnan kung natandaan yung sinabi ko. Ano kayang gamit ng wika pag sinabi ng nanay na, ito pera, bumili ka ng suka. Ang gamit ng wika ay, pwede po mag-chat sa chat box, ano po kayong sagot? Nandiyan po ba kayo? Hello? Ano po kayong gamit ng wika pag inutusan ka ng nanay mo bumili ng suka? Di at ako narinig ng iba. So, sige, sagutin ko na kasi sayang ang ating oras. So, ang gamit ng wika pag inutusan ka ay regulatoryo kasi nagbibigay siya ng direksyon o kinokontrol niya yung iyong pananaw. Sa interactional, kaya na nabanggit ko kanina, simpleng pakikipag-usap, pakikipagkwentuhan ay halimbawa nito. Ay, pakikipagkwentuhan, kapag nagkwento kayo sa isang tao, hindi naman kayo nakikiusap. Di ba? Uy, pakinggan mo naman ako. Pag ganun yung salita mo, hindi na interactional. Ano na siya? Baka sinabi mo, uy, makinig naman kayo. May kukwento ako. So, anong gamit na nun? Wala talagang sumasagot. Siguro yung mga nag-leave yun yung sumasagot kanina. So, ang gamit ng wika pag sinabi mong, uy, makinig naman kayo. May kukwento ako sa inyo. Ang gamit ng wika ay wala talagang sasagot. Okay. Walang sasagot. Sayang ang oras. Sige. Ang gamit ng wika ay instrumental kasi nakikiusap ka eh. Tinutugunan mo yung iyong pangangailangan na may makikinig sa'yo. Pero kapag ang sinabi mo, umupo ka dyan, magkukwento ako. Umupo ka dyan, makinig ka. So walang choice yung, parang sinasabi mo, wala kang choice, makikinig ka sa akin. Madalas applicable yan pag yung kausap mo mas mataas sa'yo, di ba? Umupo ka, makinig ka sa akin. So yung gamit ng wika naman ay regulatoryo. So hindi lahat ng kwentuhan hindi buong parte ng kwentuhan ay iisa lang yung gamit. Minsan pa iba-iba 'yon, di ba? Paiba-iba 'yon na depende 'yon sa kung ano yung layunin ng pagpapahayag. Pero pag halimbawa nagkukwento siya na sinabi niya, noong nakaraan nanood akong TV, nakita ko si ganito, ganyan. Napanood ko yung artistang ganito, ganyan. O lumabas kami, nakapasok ako sa mall kahit hindi pa naman ako dapat makapasok. So yung simpleng pakikipagkwentuhan ay interactional ang gamit ng wika. So, sana naintindihan po ninyo. Pagkukwento ng karanasan, interactional po yun. Panguli doon sa apat na nabanggit kanina ay personal. Sa personal, ginagamit ang wika upang ipahayag ang nararamdaman at saloobin. So siguro magiging tanong nyo dito, Sir, anong pinagkaiba ng interactional at ng personal? So meron silang maliit na pagkakahiwalay. So yung maliit kasi, pag hindi mo tinignan yung mabuti yung layunin ng pagpapahayag, masasagot mo siyang interactional. At pag nagpapakwis ako madalas dito, nagkakamali yung mga estudyante. Interactional, kapag ang layunin niya ay magkwento lang. Magkwento lang siya na, ganito yung nangyari sa amin, punta kami sumakay kami ng jeep, nagbayad kami, tapos yung isa nag 1, 2, 3, nahuli siya ng driver, winugbog siya. So yun, interactional yun. Nagkukwento ka lang o naglalahad ka lang ng nangyari sa'yo. Pero, masasabi siyang personal kapag ikaw ay naglahad na ng personal mong pananaw. Halimbawa, sa palagay ko, mali yung ginawa niya. So, hindi na yon kwento, kundi opinion. Kaya, papasok na siya sa personal na paggamit ng wika. So, pinapahayag mo yung iyong nararamdaman at saloobin. So, halimbawa, ay paggamit ng mga pahayag na sa aking palagay, sa tingin ko, sa wari ko'y lumipas na ang kadiliman ng araw. So, yun. Ayan ay personal. Pagdedebate. So, pag meron kayong nakakadebate, pero okay magdedebate sa bahay ninyo. Mag-usap lang kayo ng mahinahon.
Pagsulat ng editorial. So sa pagsulat ng editorial, sana naaalala niyo pa 'to, ay isang uri ng sulatin na ang isang punong tudling o punong editor ay binibigyan ng pagkakataon na magbigay ng sarili niyang opinyon tungkol sa isang issue. Pagtatalumpati. So pag nagtatalumpati ang isang tao, nagbibigay siya ng kanyang opinyon. Ayoko na magbigay ng example kasi alam na alam niyo naman na yan. Diba? Pag nanonood kayo ng nagtatalumpati sa TV, alam niyo naman kung sino madalas na nakikita niyo nagtatalumpati sa TV, di ba? Nagbibigay siya ng opinion. Pero ayoko na magbanggit ng example mula sa kung kanino man. So, ang gamit ng wika noon ay personal. Sana nasundan po ninyo. May katanungan po ba sa kasalukuyan? Okay, mukhang wala. Tahimik ang ating chat box. May tanong po ba? Kung meron kayong, nalito po ako sir tungkol sa instrumental tsaka sa regulatoryo o hindi ko naintindihan yung personal, pwede nyo pong sabihin sa chat box. Mas gusto kong magpaliwanag kasi hindi nyo nasundan kaysa isipin kong naintindihan nyo pero hindi nyo pala naintindihan. Makikita ko na lang na mali yung sagot ninyo. So, sabihin po pag merong hindi naintindihan o hindi nasundan o nalabuan. So, yung tatlo na sinabi ni MK Holiday na matututuhan natin pagkatapos sa ating paglaki, natututuhan na natin. Kasi yung unang apat, natututuhan natin siya ng natural. Natututuhan natin siya ng kahit walang nagtuturo sa atin. Diba? Kasi bahagi siya ng pagtugon sa pangangailangan ng ating buhay. So, bawa, ang isang bata, sinasabi niya nakikiusap siya, pwede ba akong lumabas? O sinasabi niya na laro tayo. Diba? Kaya pag sinasabi sa ibang bata, o kaya sinasabi niya na bili mo ko niyan. So, gamit ng wika, regulatoryo, kasi sinusubukan niyang utusan yung kanyang nanay. Hindi siya nakikiusap. Pag ang isang bata nagkukwento ng kanyang karanasan, interaksyonal. Pag ang isang bata nagbibigay siya ng opinyon, paano ba magbigay ng opinyon ng bata? Kasi yung anak ko, hindi ko alam paano nagbibigay ng opinyon. Pag nagbibigay opinyon ng bata, sasabihin niya, mali eh. Parang mali. So, nagbibigay siya ng opinion. Bagaman hindi siya gumagamit ng sa aking palagay, mas masarap ang Lucky Me. Yun, ayun, palagay yun. Kasi ang mga bata, hindi pa naman sila marunong gumamit ng sa tingin ko, sa palagay ko. Sa eskwelahan niya na yan natutunan, di ba? Maliban lang kung pinanganak kayong ganun nakahusay sa wika, baka ginagamit nyo, pero sa pagkakatanda ko ng bata ko, hindi ko yung ginagamit. So, mas masarap ang Lucky Me. Ganyan yung simpleng paraan ng paglalahad natin ng pananaw. So, mas masarap ang Lucky Me kaysa sa meron pa bang ibang yan, kung ano pa mga katunggali ang pwede niyang pwede nating mabanggit. So, yun ang gamit, natural yun, hindi yun tinuturo. Pero itong susunod na tatlo, natutuhan natin to sa paaralan o nakuha natin to dahil sa pamamagitan ng pagtuturo ng ibang tao sa atin. Yun ay yung representasyonal, imahinatibo at juristiko. Una ay imahinatibo. So ginagamit natin ng wika upang ipahayag ang laman ng ating imahinasyon ang laman ng imahinasyon ng isang tao. Sa pamamagitan nito, nakalilika ang tao ng mga tula, kwento at iba pang uri ng panitikan bilang isang malikaing pagpapahayag ng kaisipan. So automatic, pag narinig niyo yung panitikan, tula, kwento, sanaysay, wait lang. Sanaysay hindi pala pwede kasi ang sanaysay ay pwede pumasok sa personal. Talumpati, personal. Pero madalas ang iba pang mga uri, gumawa ka ng anekdota, gumawa ka ng pabula, parabola, gumawa ka ng tula, ng maikling kwento, masipag ka, gumawa ka ng nobela, lahat yan ay imahinatibo. Bakit? Kasi sa imahinatibo, dito papasok yung paggamit natin ng wika, higit pa sa kanyang literal na kahulugan. Diba? Dito na papasok yung masining na paggamit ng pananalita para ipahayag natin yung ating nararamdaman. Kung pareho siya ng personal kasi nagpapahayag siya ng nararamdaman natin, pero inilalahad natin siya sa ibang paraan. Maaaring sa tula, maaring sa kwento, sa isang awitin. So, yun ang
gamit ng wika doon ay imahinatibo. Diba pag tumutula tayo, sinisikap nating magsalita sa tula na hindi katulad ng natural nating pagsasalita. Di ba? Wow, pag sasabihin mo na, kaysa sabihin mong sobra kang nalulungkot, pwede mong sabihin, ang damdamin ko'y katulad ng ng buhos ng ulan, 'di ba? Walang tigil ang patak, hindi mabilang ang pag-iyak, mga ganon. So, tumutula ka, although hindi ko alam kung tula talaga yung nabanggit ko. Pinapahayag mo yung iyong kalungkutan sa mas naiibang paraan. So, mas masining o mas kakaibang paraan. Diba pag, hindi ko alam kung nagsusot kayo ng tula o hindi ko alam kung nagsusot kayo ng kwento. Pero pag nagsusot kayo ng kwento, madalas, ang pinaghahanguan ninyo ng kwento o ng laman ng tula ay mula sa inyong karanasan. Kung hindi man galing sa karanasan ninyo, sa karanasan ng iba o sa napanood ninyo, na hindi nyo siya inilalahad sa simpleng parang nanood lang kayo ng TV, kundi inilalahad nyo siya sa ibang paraan. Nakuha niyo po? Kaya, imahinatibo yung gamit ng wika. Ayan, comics, maikling kwento, tula, at nobela. Di ba, pag gusto nyo gawa ng comics, yung buhay ninyo, masining yung paggamit nyo ng wika. Di ba, hindi naman siya katulad ng isang simpleng kinuha nyo lang siya mula sa isang eksena ng inyong buhay. Kundi gagawa nyo siya ng masining na pagtatahi ng kwento o ng paglalahad ng mga tauhan. So, naiiba siya kumpara sa natural. Sunod ay, heuristiko. Kung may tanong po kayo, lagay lang po sa chat box. Sa heuristiko, ginagamit natin ng wika upang makakuha ng kaalaman mula sa kanyang kapaligiran. Sa ating kapaligiran. Ginagamit ng isang tao ang kanyang kakayahan sa pag-usisa, pagtatanong, o pananaliksik upang masagot ang kanyang mga katanungan. So, sa heuristiko, ginagamit natin ang wika upang malaman ang mga bagay. Tandaan niyo po yan. Halimbawa, pag nag-iimbestiga tayo, katulad ng ginagawa ng picture, ayan Katulad ng ginagawa ng picture, nag-iimbestiga tayo, ginagamit natin yung wika upang malaman ang mga bagay. At syempre, dahil ito heuristiko, madalas, ang forma ng ang parahan ng ating paglalahad o paggamit ng wika ay nasa paraang, kung pag inaalam nyo ang bagay, anong madalas nyo sinasabi? Nasa anong anyo ang inyong paglalahad o pagpananalita? Madalas kayo ay wala pa din. Wala sumagot. Nagtatanong. Pag nag-iimbestiga kayo, inaalam nyo ang nangyari, nagtatanong kayo. Di ba? Pag ang mga pulis, di ba? Mga pulis sa Soko, di ba? Pag nanood kayo ng Soko, tinatanong lang, nasan ka nung naganap ang pangyayaring ito? Sino ang iyong kasama? Di ba? Ayon sa mga nakalap na ebidensya, na patunayan, base doon sa mga tinanong at sinagot, yun yung napatunayan. So, heuristiko yung gamit ng wika kasi ang layunin niya, malaman yung impormasyon. Pagsasaliksik, wala pa kayo research ngayong first semester. Sa susunod na semester, meron kayong subject na practical research 1. Hindi ko alam kung magiging teacher nyo doon o iba. Gagamitin natin yung wika upang malaman o masagot ang isang mahalagang tanong o ang isang suliranin. Pag nagsasaliksik kayo, meron kayong sinasagot o meron kayong inaalam na solusyon sa isang problema. So, kaya siya heuristiko. Pag nagsusulat kayo ng saliksik, heuristiko yung gamit. Kasi pag tapos nyo na yung saliksik at nagbasa kayo, halimbawa, natapos ko na yung research ko, pinabasa ko sa kanya. So, iba na yung gamit nung wika nun. Pero pag halimbawa, nagsusulat pa lang kayo, habang nagsusulat kayo, ginagamit nyo yung wika upang malaman ng mga bagay-bagay. Nakuha niyo po. So, yun ay heuristiko. Pakikipanayam o interview. So, i-interview kayo ng isang tao kasi maaaring gusto nyo malaman yung kanyang buhay. So, yung mga tanong na ilalahad ninyo, ang gamit ng wika nun ay
juristiko. So kaya kayo nagtatanong kasi gusto niyo malaman yung buhay niya. So yung isang side, ikaw bilang nag-i-interview, juristiko yung gamit mo ng wika. At yung isa bilang sumasagot, ito naman yung gamit ng wika niya. Representational na siya. So, mamaya ko na ipapaliwanag yun. So ikaw bilang nag-i-interview, juristiko. Kasi nagtatanong kayo, gusto mo malaman yung buhay niya. Siya naman bilang ini-interview, sinasagot niya yung tanong mo o kinukwento niya yung buhay niya. So ang gamit ng kanyang wika ay nagbibigay ng impormasyon. So mamaya natin pag-usapan. Pagbabasa ng aklat. Pag nagbabasa tayo ng aklat, ang nagiging gamit natin ng wika ay juristiko. Nagiging gamit natin ng, halimbawa, who is the author of the story? Sino ang may akda ng kwentong ito? So yung gamit ng wika ay ang pagbabasa ninyo ay may layuning alamin kung sino yung may akda ng kwento. So, siya ay, ang gamit ng wika ay juristiko. Panghuli ay yung representational o informatibo. Sa ibang version ng gawa ni M.A.K. Holiday, informative ang term, pero sa original, representational. So, ginagamit ang wika upang magbigay ng impormasyon. Madalas ay kasalungat ito o kaugnay ito ng juristiko sapagkat inilalahad nito ang kaalaman o natutuhan ng isang tao. So, balik tayo sa example ko kanina. Pag nag-i-interview ka, pag nanood kayo ng interview ni Boy Abunda sa isang sikat na tao, sabi niya na, ano ang iyong ginagawa sa araw-araw? Diba? Sasagot naman isa, madalas nag-exercise ako, naglalaro. So, yung si Boy bilang nag-i-interview, ang gamit ng wika niya ay juristiko. Samantalang yung isa, bilang ini-interview, representational. Kasi nagbibigay siya ng impormasyon. At ilan pang halimbawa nito ay pagtuturo ng guro. Halimbawa, pag ako nagtuturo sa inyo, ang gamit ko sa kasalukuyang nagsasalita ako sa harap ninyo o sa screen ninyo ay representational. Kasi ang layunin ko ay magbigay ng impormasyon. Pero kapag tinatanong ko kayo na hindi naman kayo sumasagot, pag tinatanong ko kayo, ang gamit doon ay juristiko. Pero pag halimbawa, inutusan ko kayo na magbukas ng camera o inutusan ko kayo na ganito ang sagutin, regulatoryo naman yun. So nakikita nyo sa isang konversasyon, maaring lumabas yung iba't ibang gamit. Pagsulat ng saliksik. So, sir, anong pinagkaiba nung kanina? Pagsasaliksik tsaka pagsulat ng saliksik. So, balik tayo. Pag nagsusulat ka ng saliksik, wala ka pang sagot. Hindi mo pa alam ang sagot sa iyong tanong. Kaya naghahanap ka pa ng sagot. So, yung sinusulat mo ay juristiko. Inaalam mo pa lang yung sagot. Pero kapag natapos mo na siya at binasa na siya ng ibang tao, ang gamit na ng wika nun ay yung sinulat mo, hindi na siya juristiko, kundi representational. Naglalahad ka na ng impormasyon na iyong nasa liksik. Talambuhay ay isang representational kasi nilalahad nito yung nangyari sa buhay ng isang tao. So meron pa ba tayong ibang halimbawa ng representational na pwede nyo mabanggit? Anybody home? Baka may iba pa kayong halimbawa dyan na pwede nating masabing representational. Kapag bumibili, paano? Kasi pag bumili kayo, pwede iba-ibang paraan eh. Pwedeng iba-ibang gamit yung lumabas eh. Sige, pwede bang linawin mo, Victor? Alin doon? Mas maganda siguro mag-open ka ng mic, Victor, para ma-explain mo sa amin. Victor, nandiyan ka ba ba? Nag-explain ng product. O yun, tama yun. Halimbawa, bibili ako nung gusto ko talaga yung Samsung na tinitiklop. Kasi pupunta ako ng mall, sinisilip ko palagi yung kasi tontuwa ako doon sa tinitiklop na Samsung Galaxy Z yata pangalan. So kahit alam ko na yung product, gusto ko na yun na-explain niya sa akin yung product. So, halimbawa, sasabihin ko, anong unit to at ano yung mga specs niya. So yung ako,
Bilang nagtatanong, ang gamit ko ng wika ay euristiko. Kasi nagtatanong ako kahit alam ko naman yung sagot, tinatanong ko pa din. Wala lang, gusto ko lang. Yung promodizer, ang gamit ng wika niya ay representasyonal. Kasi i-explain niya sa'yo, ito po ay ito, ganyan, 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 ganyan. So, yung pag-explain nila ay, yung pagpapaliwanag nila sa'yo, ang gamit ng wika nun ay representasyonal. Hindi naman yun, hindi yun regulatoryo. Hindi man niya ako ito sa, bili mo yan Nagtanong kayo, bumili ka. Hindi ganon. So, mahalaga pag tinutukoy natin kung ano yung gamit ng wika, kasi may part ng module na gano'n at magbibigay din ako ng quiz sa platform tukol dito, pag inaalam ninyo kung ano yung gamit ng wika, mahalagang alam ninyo kung ano yung layunin. Kasi maaring bumagsak siya sa iba't, kung titignan nyo lang mismo yung salita, pwedeng bumagsak siya sa ibang gamit. Pero kung titignan mo naman yung layunin niya, maaari siyang mapunta sa iba. So laging, ang titignan natin ay layunin. Layunin po ng paggamit ng wika. So kung wala nang tanong, so yan po yung aking sanggunian. Pinagkuhaan po ng mga pahayag na yan, ng mga aking mga nabanggit. So ano ang kahalagahan ng, sa tingin nyo, anong kahalagahan na matutuhan ng gamit ng wika ni M.A.K. Halliday sa pagkakaroon ng mabisang impormasyon? Ano ngayon kung malaman ko yung mga sinasabi ni M.A.K. Halliday na gamit ng wika? Anong may tutulong niyan sa atin? Sa pagkakaroon ng mas mabisang komunikasyon. Anyone? Sige, sino kayang maaring makasagot? Walang sasagot. Tinatandaan ko po kung sino yung mga madalas na masagot kaya tinitignan ko sa chat box saka tinitignan ko yung mga nag-open ng mic, automatic yun, nakikita ko yun kasi recorded to Kung pinanood ko yung video, alam ko kung sino yung nag-recite. Sino po kayo makakasagot? Bakit mahalaga itong pag-aralan pa to? Kasi hindi naman ito mahalaga, hindi dapat huwag na natin ito pag-aralan. Bakit mahalaga? Meron na lang akong 6 minutes. Sabi ni Art, magbigay ng karunungan sa atin. Tama siya, pero nabitin lang ako. Pwede mo bang ipaliwanag pang mas mabuti? Paano siya magbibigay ng karunungan sa atin? Tama yun. Magbibigay siya ng karunungan, magbibigay siya ng kaalaman sa atin. Paano siya magbibigay ng kaalaman? O ano yung kaalaman na ibibigay niya sa atin? O karunungan na ibibigay niya sa atin? Pwede mo bang dagdagan ng konti yung sagot mo, Art? Iba pa po? Baka may iba pa kayong sagot. Bakit mahalaga ang matutuhan natin ang gamit ng wika ayon kay M.A.K. Halliday? Maliban sa wala kasi kayong choice kasi ito yung lesson natin. Sinabi ko yung kasi last year may sumagot nun. Believe nga ako sa lakas ng loob nun Sinagot niya yun sa virtual class. Kasi wala daw silang choice kasi yun yung nasa module. Okay, ano kayang dahilan? Bakit mahalagang mapag-aralan natin itong gamit ng wika para magkaroon tayo ng mas mabisang komunikasyon? Meron ba bang sasagot? Victor? Eugene? Sino pa bang nandito? Si Art, nagbahagi na. Si Chris? Aaron, baka meron kayong mga sagot? Okay, mukhang nag-iisip pa sila. Okay, sige. Anong kahalagahan na mapag-aralan natin itong gamit ng wika ayon kay M.A.K. Halliday? So, tugtungan natin yung sagot ni Art. So, magbigay siya ng karunungan sa atin na mas mauunawaan na natin yung intention ng ating kausap. Kasi kung alam na natin kung ano yung paggamit ng wika ng isang taong kausap natin, madali nating matutukoy kung ano yung kanyang intention sa pakikipag-usap. Minsan kasi, ang nagiging problema, nagkakaroon tayo ng miscommunication kasi hindi natin alam yung intention.
Bawa, akala natin nag-uutos, yung pala nakikiusap lang. Akala natin, um, akala natin ay nagkukwento siya pero nagbibigay na pala siya ng opinyon. Di ba? Akala natin, um, nag-uutos siya pero nagbibigay lang pala siya ng opinyon. Di ba? O akala natin, ang tawag dito, akala natin nagkukwento lang siya pero hindi niya alam, imahinatibo pala yung paraan ng paggamit ng kanyang wika. So nakikita natin yung intention o yung layunin ng pakikipag-usap base doon sa gamit ng wika na ginagamit ng kausap natin. So mahalaga to para maiwasan natin yung pagiging out of context o paglabas doon sa usapin o mas madali nating maintindihan yung layunin ng kausap natin para hindi tayo magkaroon ng conflict o sigalot sa isa't isa. So sana po nasundan po ang ating pinag-aralan ngayong araw. So wala po akong nakitang tanong sa chat box. Gayunpaman, kung meron kayong mga bigla-biglang sumulpot na tanong habang ginagawa po yung gawain sa module, pwede nyo pong ilagay sa ating Google Classroom para masagot ko po inyong tanong. Sir, ano pong sasagutin namin sa module? So, ang ating pong module ay module 5. na ilalagay ko pa lang po sa ating platform, nakalimutan ko ilagay. Module 5, ang sasagutin po natin ay pag-unawa sa binasa. Yan. At isagawa. So sa isagawa, sumulat ng isang maikling talata na nanghihikayat sa mamamayan na mag-ingat sa sakit na COVID-19. Lapatan ito ng tungkulin o gamit ng wika. Lagyan ng salangguhit ang mga ginamit na tungkulin ng wika. So ganito po susulat po tayo, kayo na bahala kung gaano kahaba, pero wag naman sana isang talata lang. Kasi minsan bitin yung talata para mailahad ninyo yung tatlong inilagay na gamit ng wika. So magkaroon mga 2 o 3, 3 talata. At wait lang. Kung meron kayong ballpen na iba-iba ang kulay, ang gawin po ninyo, salungguhitan po ninyo, bawa instrumental. Salungguhitan nyo siya ng blue. Kasi lagay nyo sa baba, lagyan nyo ng legend o pananda na lahat ng kulay blue, instrumental yung gamit niya. Naka niyo po. Mas matutuwa ako kung higit pa sa isang pangungusap yung ibibigay nyong instrumental. Representational, bawa meron kayong red ball pen. So ilagay nyo dun sa pananda sa baba na lahat ng may red na salungguhit, pulang salungguhit ay representational. At regulatory, kung meron pa kaibang kulay, pero kung wala, black na lang, yon. Ilagay nyo siya ng pananda na lahat ng may salungguhit na itim ay regulatory. Kung wala kayong ibang pangkulay, panandang may kulay, ano pa yung, baka may sasuggest kayo, kasi lang talaga yung naisip ko mula pa kanina. Gumamit kayo ng iba't ibang kulay ng ballpen. Kung wala, ano ba? Stabilo. Kung may, basta ma-distinct ninyo, bibigyan ninyo ng pagkakaiba yung instrumental, representational, saka regulatory. Halimbawa, may iba-iba kayong kulay ng highlighter. Bawa, yung isa green. Basta lagyan nyo ng pananda sa baba para alam ko kung yung naka-highlight ng green, para sa anong example to, sa instrumental ba, sa representation o sa regulatory. Lagay nyo pong mabuti ng pananda para alam ko kung alin doon yung sagot ninyo. Okay? Ayun. Kung wala pa din yun, lagay nyo na mismo sa tabi ng pangungusap kung ano siya. Yun na yung worst case. Pag wala talaga yung unang 2 suggestion, plan 3 o plan C, lagay nyo sa tabi nung pangungusap, sa lungguhitan ninyo, lagay nyo sa tabi, crayon, yun, magandang ideya yon, crayon. Kaya lang ang crayon kasi masyadong madilim, baka pag nilagyan ninyo, hindi na makita yung pangungusap. So basta yun, konti lang lagay ninyo.
Yan, maganda yung sinuggest ni Chris, no? Creative. Pwede po, Crayola. Crayon ang gamitin ninyo. Basta worst case, pag wala pa din yung mga nabanggit natin, ilagay nyo na yung kung anong gamit ng wika yung nasa pangungusap na yun. Okay? Basta mahalaga po gawin po ninyo. So, dalawang bahagi lang po. Pag-unawa sa binasa at isagawa. May tanong po ba bago tayo matapos? Overtime na ako ng 2 minutes. Tanong.